Hi guys! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Paano kung nawala ang inyong cellphone o nanakaw ito sa inyo? Tapos guys, yung nakakuha ng inyong cellphone ay nagkaroon siya ng access sa inyong cellphone. So makikita niya yung mga importanteng files ng inyong cellphone tulad ng pictures, videos, bank account, Gmail account, at iba pa. So guys, meron ako sa inyong ituturong paraan na kung sakaling mawala ang inyong cellphone o manakaw, ay hindi ito magagamit ng ibang tao. Pero sana naman po guys, no, ay hindi mawala yung ating cellphone o manakaw ito sa atin. So in case lang naman na mangyari ito, ay hindi ito mapapakinabangan ng ibang tao. So kung gusto mong malaman kung paano yung ganitong paraan, manatili ka lamang dito sa aking videos at kung bago ka pa lamang po dito, i-click mo naman po ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga panibago kong videos. Guys, kung alam mo naman po yung ganitong paraan, makikishare na lamang po ng videong ito at baka meron pa tayong mga kaibigan na hindi pa alam yung ganitong paraan at baka sakaling makatulong sa kanila. So, simulan na po natin. Una mong gawin, kailangan mo munang alamin yung IMEI number ng inyong cellphone. Ito po yung International Mobile Equipment Identity. Ito guys, yung pagkakakilanlan po ng inyong cellphone. So mamaya guys, ituturo ko po sa inyo sa dulo ng videong ito kung ano yung magiging purpose ng IMEI number ng inyong cellphone. So make sure lang po na tapusin nyo videong ito para malaman nyo po yung step by step. So guys, paano natin malalaman yung IMEI number ng ating cellphone? So ganito lang po yun. Una mong gawin ay pumunta ka lamang sa settings ng inyong cellphone. And then guys, dito scroll up nyo lang dito sa may pinakadulo. May makikita ka dito na about device. I-click mo lang po yan. So guys, yung ibang cellphone po kasi magkakaiba naman po tayo ng settings. Minsan po kasi ay about device or about phone. So, kung yun po yung nasa inyo, i-click nyo lang po yun. And then, hanapin nyo lang po yung status. Click nyo lang po yung status. So, dito guys, ito po yung IMEI number 1 at saka po yung 2. Yung number po dyan sa ilalim, kailangan nyo po siyang, depende po sa inyo, kailangan nyo po siyang matandaan, isulat sa papel at itago. Picturean nyo po ng ibang cellphone ninyo or ibang gadget nyo po. Kasi guys, yung pong number na yan ay importante po yan. Kung sakaling mawala yung ating cellphone or manakaw sa atin, ay kakailanganin po natin yung number na yan. Bakit po? Kasi po guys, in case na mawala po yung inyong cellphone or manakaw ito sa inyo, yung number na po yan, yung IMEI 1 at saka po yung IMEI 2, yung number dyan po sa ilalim, yan po yung pwede nyo pong dalhin sa NTC. So, ang NTC po ay yung National Telecommunication Commission. So, sa kanila po natin pwedeng dalhin yung mga numbers na yan para po maipablock po yung number or yung cellphone na nawala po sa inyo or nanakaw para po hindi ito magamit ng ibang tao. So, guys, kapag po dinala nyo yung number na yan sa kanila, kapag po napatunayan na yung pong IMEI number na yon ay kayo po yung owner, inyo po yun, naka-make sure po sila na inyo nga po yun, ay automatic po na mabablock na po yung inyong cellphone at hindi na ito mapapakinabangan ng ibang tao. So, sa ganitong paraan, yung mga importanteng files nyo po sa cellphone, pictures, videos, mga bank account, yung mga importante po talaga ay hindi magagamit ng ibang tao. So guys, ganun lang po kadali guys, no? Sana po nakatulong yung videong ito at huwag mong kalimutan na mag-subscribe, i-like at i-share itong videong ito. So thank you for watching guys. Thank you and God bless po.